Amen. And we thank God for His mercy, for His love, for His kindness. Na patuloy po tayo mga kapatid na, amen, pinagpapala, iniingatan, patuloy niya tayo, binibigyang kasiglahan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ito galing sa atin, ito ay galing kay Lord. Narinig natin kanina ang patutuo na meron tayong binhi na nilagay ang Diyos sa atin. At kulang ang buhay na ito kung wala siya. Makamtan man natin ang lahat sa mundo. Amen. Kung wala ang Panginoon. Sabi ng Bible, what shall it profit a man even if he gains the whole world but lose his own soul? Amen. Kaya napakahalaga ng soul. Your soul is 10,000 worlds, sabi ng prophet. Worth 10,000 mundo ang halaga ng isang kaluluwa. Kaya hindi tayo satisfied sa denomination lamang. Tayo ay nabubusog sa purong mensahe sa huling kapanahunan. Amen. Marami na tayong dinaluhan ng mga gawain. Totoo. We went to the, what we call, yung mga paikot-ikot kung saan-saan. Amen. Subalit, nung dumating ang mensahe, amen, na ang ating puso ay nasatisfied. Dahil dito po lamang tayo, amen, nakalaan mga kapatid. The bride of Christ. Amen. She's the pure virtues. Amen. Na hindi siya, mga kapatid, tinawag na denomination. Hindi siya yung whore or harlot. Kundi tayo ay pure Virgin Bride of Jesus. So, sama-sama tayo na magpuri, mag-aral ng Kanyang salita. Amen. Dahil dito tayo, amen, na perfect, mga kapatid. Word upon word, sabi ng prophet, here a little, there a little, precept upon precept, hanggang faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, hanggang sa makarating tayo sa rapturing faith. The full stature of a perfect man of Christ. So tumayo tayo sa gabing ito at atin pong pag-uusapan ang isang paksa na nagsasabing the two trees in the Garden of Eden. Napakahalaga ng dalawang punong ito. Ito yung punong kahoy ng buhay, the tree of life, and the tree of knowledge of good and evil. Inilagay po ito ng Panginoon sa hardin ng Eden dahil ito po ay may kahalagahan. Meron po itong papel sa buhay ng bawat isa sa atin. Because the two powers, the two influences come from these two trees, which we know the tree of life is Jesus Christ. Amen? And the tree of knowledge of good and evil is Satan, given man the reasoning to know himself. Tinataas ng diablo ang tao, pero ang mga nasa tree of knowledge o tree of life, ang Diyos ang ating itinataas. Amen. Basahin po natin ang ating pong teksto sa Genesis chapter 2, verse 15 to 17. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree, sa bawat puno, every tree of the garden, thou mayest freely eat. Malaya kang makakakain. Subalit, but of the tree of knowledge, the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkakaalam sa mabuti't masama. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Hindi lamang thou shalt die, but surely die. Amen. So, muli, magandang gabi sa lahat. At tayo ay isang pamilya sa Panginoon. Brother Branham said, there's no big ones among us. We're all children of God. Amen. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Naglagay lang siya ng fivefold ministry para maglingkod. The word minister means to serve. Amen. Ang fivefold ministry, tagalingkod ninyo. Hindi paglilingkuran. Nakagaya ng mga denomination na may mga bishop, may mga presbyter na namumuno at nagdidikta, pero wala po tayo niyan sa mensahe. Amen. Every one of us has a role. Hindi kumpleto ang katawan ni Lord kung wala ka. The prophet said, God is not complete without you. Amen. Kaya kailangan ka ng katawan. Ang mata, iba ang purpose sa bibig, ibang purpose ng kamay sa paa, pero isang katawan tayo. Hindi pwedeng magbangayan. Sabi nga, magsuntukan yung kaliwat kanan. Amen. The eye cannot say to the hand, I don't need you. So we need one another. So, balikan natin itong paksa, mga kapatid. Dahil sinabi ng prophet dito, mayroon pong 2 puno. Basahin natin sa
Mensaheng Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Sabi niya, in the Garden of Eden, there's two trees. One was knowledge and one was faith. Iba pala yung knowledge. Kasi ang knowledge is human understanding. But faith comes from God. Faith is believing His Word. Sabi ng prophet, wala tayong faith. Si Lord ang naglagay ng faith sa puso mo. Amen. Sabi ni Paul, I live by the faith of the Son of God. Amen. So one was death of knowledge, the other was life by faith. And as long as they eat, sino to? Si Adan at si Eva. As long as they eat by faith of this tree, all right, they live. But when he got on this tree, he died. So, malinaw mga kapatid na si Adan at si Eva, Adam and Eve were supposed to live eternally. Walang kamatayan si Eva at si Adan. They were made in the image of God. Amen. And I believe they are amateur God, ang tawag ng prophet sa kanila. At sila ang Diyos ng sanlibutan. They can command the trees, the animals. Adam named all the plants. But one day, they made a mistake, mga kapatid. Na lumapit ang serpente at sabi ng serpente, thou shall not surely die. But if you eat of this tree, sabi roon ay, mabubuksan ng iyong mga mata. Your eyes shall be open, and you shall be like gods. Di nila alam, mga maliliit na Diyos na sila. Anak sila ng Diyos. Pero sila ay dinayaan pa rin ng serpente. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Di ba? Lucifer wanted to be like God. That was his plan. That was his intention. So nung sinipa siya sa Hardin ng Eden, yun din ang kanyang dala-dala. That's why in the last days, sasambahin siya. Amen. Ang Antikristo uupo sa trono at magpapasamba. See, but when Eve believed the lie of Satan, alam natin, sumunod na lang yung katawan. We know it was not an apple, sabi kanina ng patotoo. Hindi mansanas ang naging dahilan ng ating pagkakalugmok sa kasalanan. Amen. Dahil kung mansanas, sana hindi na pinagbebenta ang mansanas ngayon sa palengke. At sana ang tinakpan yung bibig dahil yun ang nagkasala. Pero iba yung tinakpan eh. Di ba? Sa katawan nila. Amen? At ang parusa kay Eva, hindi yung kumain pa ng maraming mansanas dahil kumain ka niyan. No. Ang parusa ay yung pagtitiis sa panganganak. Thou shalt suffer. Amen. In giving birth. So, kaya makikita natin dito mga kapatid, na sumunod na lang yung katawan ni Eva. Amen. Nagkaroon ng binhi. The seed of the serpent was a man, and the seed of God, the seed of the woman came from Adam because a woman has no seed. Incubator lang yung babae. So the seed of the woman is the seed of Adam. Kaya nagkaroon ng pag-aalit, Cain and Abel. So alam na natin ang kwento. Amen. So namatay siya nung sila'y naniwala, nakinig, through wisdom, through reasoning. Sabi ng prophet, nakipag-reason si Eva, oo nga, napakaganda. Kung alam ko lahat yan. So, and then he shared that to her husband, Adam. And so, yun ang nangyari. Sila ay pinalayas sa Hardin ng Eden. We know the story. Amen. And they died. Hindi naman karakadakan namatay doon sa thou shalt surely die. Kundi, tumanda sila, nagkasakit sila, at hanggang sila'y mamatay. Kaya tayo, bawat tao, alam natin, every man that is born of a woman is of short days and is full of trouble, sabi ng Bible. Bawat taong pinanganak sa pamamagitan ng babae ay punong-puno ng kabagabagan at maiksi ang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Why? Our first birth was a mistake. See, for the wages of sin is death. Lahat ng tao may kamatayan kasi nagkasala. Subalit ang gift of everlasting life is through our Lord Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? That's why we need Him. We need to receive Him in our life. Amen. He is the way, the truth, and the life. No man can go back to the Father except by Him. And Jesus is the second Adam. Sabi ng Bible, siya yung pangalawang Adan na tumubos sa lahat ng nawala ni Eve at ng kanyang asawang si Adam. We know the story, mga kapatid. Hindi ko na palalawakin pa. You know, the Lamb took the book from the hand sitting on the throne, from the one sitting on the throne. See, nandun yung mga pangalan natin eh.
See, yung life eternal, lahat ng mga recipients ng eternal life nandoon. Nung mabuksan yung mga selyo, sabi ng prophet, tinatawag na ngayon lahat ng pangalan na nandoon. Kaya I believe isa kayo sa mga pangalan na nakasulat doon. Amen po ba? Do you believe that? Glory to God. Now, sabi ng prophet dito, mayroong kahalagahan. We know that both of those trees had a relationship to man, or they would never have been placed there. They must have had a part in the sovereign plan and purpose of God in their relationship to mankind and to Himself, or we could never impute omniscience unto God. So, omniscience means knowing all things. So, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. He allowed sin to enter so that He can be a Savior. Alam natin yan. He could not become a Savior unless there's a sinner. So, but alam ng Panginoon kung sino ang tatanggap at sinong hindi. God does not want anybody to be condemned, but He gave us a choice, a free moral agency. Sabi ng Mark 16:16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. So mamimili tayo. You don't go to hell because you're a sinner to begin with. No, because you rejected the sacrifice. Yun ang dahilan kung bakit ang tao napupunta sa impyerno. At yun din ang dahilan kung bakit ang tao mapupunta sa langit, tinanggap mo siya. Amen. Praise the Lord. So, we start with the fact, sabi niya rito, that there were two trees in the midst of the garden. The tree of life was Jesus. Direkta nang sinabi ng mensahero. The tree of life was Jesus. The other tree is definitely Satan because of what came forth of the fruit of the tree. Alam natin, Satan is the spirit, so representation lang po yung mga picture na yan. Anong ginagawa ni Satanas? What does he do? Satan anoints his servants. Sabi niya rito, it's the greatest battle ever fought. Sure, he anoints his servant. What does he anoint them with? With unbelief. Isa lang ang kasalanan, unbelief. Unbelief means you don't believe the Word of God. Being an unbeliever. Sabi nga ng prophet, hindi yung you're a smoker, adulterer, those are just attributes of sin. The true sin is that you don't believe the Word of God, the Bible. Satan and his demons anoints humanity. May anointing din pala si Diablo. Anoints humanity to disbelieve God's Word. Para hindi nila ito paniwalaan. Yan ang gawain ng Diablo. So, unang, serpente. Pangalawa, mga false prophets, false teachers, the Bible said, false Christ, they will come to deceive the very elect if it were possible. Gagamit din siya ng mga tao, natatayo sa pulpito. Di ba? Mga pariseo, mga saduceo, may mga kanya-kanyang pulpito yan. So, hindi lahat ng tumatayo sa pulpito galing sa Diyos. Amen? Meron ding galing kay Satanas. Kaya mag-iingat tayo, sabi ng Bible, magsusuot sila ng kasuotang tupa. Wolves in sheep's clothing, trying to destroy the flock of God. So kaya, kailangan nating ma-discern ang bagay na ito. Tunuin natin ang quote. Sabi niya rito, the first bite, he separated himself from God. So unang kagat, unang tikim, nahiwalay na kagad sila sa Diyos. And man, continually, patuloy pa rin sila na kumakagat, sabi ng prophet, has been biting off of the tree. And every time he takes a bite by knowledge, he destroys himself. Kanya palang nililipol, sinisira ang kanyang sarili sa pamamagitan ng knowledge. Mamaya isa-isahin natin yan. How can knowledge destroy man? God destroys nothing. Man destroys himself through knowledge. Through education, through civilization. See? Kaya pala sinabi yan ng prophet, this civilization is of the devil. Mamaya basahin natin. Dahil ang civilization natin, amen, wala nang kamatayan, wala nang pagtanda. Amen? That will be the millennium. Yun ang magiging civilization ng bride. And then, the new heaven and the new earth. Sabi niya, it is all right to have wisdom. But, if the wisdom is contrary, kung ang karunungan ay salungat o laban sa salita ng Diyos, sabi rito, it isn't correct wisdom from God,
divine wisdom and becomes natural wisdom, I don't care how much science we have or what more, or education, it's of the devil. Pag ang wisdom mo ay kinokontra na ang salita ng Diyos, if your knowledge, amen, denies the Word of God, hindi sa Diyos yan. We know there are lots of atheists. Anong mga atheists? Mga walang Diyos. They believe in evolution theory, in the Big Bang theory. They don't believe that God created the heavens and the earth. So maraming mga religious people that believe in that, those things. So kaya kailangan angkop sa Biblia ang ating karunungan. Gamitin mo ang edukasyon mo para isakatuparan ang salita ng Diyos. Hindi questionin, hindi banggain o pasubalian ang salita ng Diyos. That's the correct wisdom, right? See, wisdom that is not according to the Word is not of God. The tree of knowledge, sabi niya rito, produce clever men, men of renown, but their ways are the ways of death. Look at Nimrod. Anong ginawa ni Nimrod? I believe Nimrod came from the lineage of Cain. Nagtayo siya ng malaking tower, the Tower of Babel. He wanted to reach heaven by human achievement. See? So, hindi God's will yun, mga kapatid. Kinumfound nga ni Lord ang mga tao. See? He confounded their language para wag na silang magkaintindihan at wag nang maituloy yung kanilang plano. Naabuti ng langit sa pamamagitan ng abilidad ng tao. Correct? See? Anong nangyari? Hindi na sila magkaintindihan. That's why dumami ang lahi ng tao sa mundo. Maraming mga lingwahe. See? Kasi God, sabi ng Bible, ay kanyang kinumfound ang kanilang kaalaman, kanilang mga pananalita. God's people are simple but spiritual-minded. Leaning toward God and nature, calmly tilling the soil, caring for truth rather than wealth. Ayan, ang mga anak ng Diyos daw, mga simple lang. Amen. Mas mahalaga sa kanila yung katotohanan kaysa sa kayamanan. Mayaman ka nga, amen, nasa kulto ka naman o nasa credo o dogma, baliwala yun. Amen. Hindi ka makakapasok sa langit. Amen. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus. Ano ang kalooban ng Ama? Yung kanyang salita. So this is our absolute. This is our parameter. Ito ang ating pinakabatayan. Whether a man is of God or not, if he speaks with the Bible, amen, he came from God. Pero kung salungat dito, amen, hindi po yan, galing po yan sa diablo. Amen. Now look at this quote. Sabi niya, all this modern civilization that we live in is of the devil. Totoo ba yan? Ba't kaya nasabi ng prophet yan? Tuloy natin. You don't believe that? Sabi niya. The Bible saying, it is. This world, every government, bawat gobyerno, amen, na pinamumunuan ng isang tao na hindi Kristiyano, hindi na born again, we don't want to believe that, but the Bible plainly states it, that every government, every kingdom of the earth is owned by the devil and ruled by the devil. Scripture. May Bible ba tayo dyan, Pastor? Yes, Matthew 4. Inoffer ni Satan ang lahat ng kaharian ng mundo kay Jesus. Jesus, sabi ng prophet dito sa all things that are to be. Jesus was taken by Satan up and showed him all the kingdoms of the world that was and would be. What more? Matthew 4, sabi niya. Satan claimed them his, and Jesus never argued with him. Hindi na nakipag-argumento si Jesus nung sabihin ni Satanas, akin lahat yan. Nakikita mo ba lahat ng kaharian, lahat ng bansa? Akin yan. Jesus never argued because Jesus knew na na-forfeit yung book, yung title deed. Kay Adan napunta sa Diyos, una naagaw ng diablo, but his hands were dirty, so it went back to the original owner. Now, sabi niya rito, he said, I'll give them to you if you will fall down and worship me. See, he was trying to give them over to Jesus without sacrifice.
So gusto na niyang ibigay kay Jesus. O magpatira pa ka lang sa aking harapan. See? Hindi mo na kailangang mamatay sa krus. Maring yun ang sinasabi niya. But, wala tayong kaligtasan. Kung walang dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya hindi pinatulan ni Lord yung kanyang offer. Amen. See, it was a bargain that He was going to make. So, makikita natin ito sa Matthew 4. Basahin lang natin, panandali. And the devil taketh him up an exceeding high mountain and shewed him all the kingdoms of the world and the glory of them. See? And said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Then said Jesus, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. So sabi niya, wala kang ibang sasambahin Satanas kundi ang Panginoon mong Diyos. Hindi nakilala ni Satanas si Jesus kasi nasa laman eh. See, Jesus was God made flesh, right? So, praise God. At kaya, ayun, ipinako siya sa krus because people didn't know that it was God Himself. Amen. Doing the atonement, the sacrificial lamb for our sin. So, balik tayo doon sa tree of knowledge of good and evil. Sa mensaheng preparation, sabi ng prophet, the whole system of civilization that we have now is absolutely anti-Christ. Wow. Mahirap sabihin to sa mga university. Educational system is anti-Christ. Meaning anti-word. Civilization is anti-Christ. It's against God. You say, against civilization? God will have a civilization one of these days that won't have any death associated into it. This modern civilization came by Satan. Why? This is Laodicea. Alam natin ang sabi ng Laodicea, I am rich and have need of nothing. Hindi ko na kailangan ng Diyos, mayaman na ako. Sabi ng Laodicean church age, di ba? So nandito na lahat ng mga technology, nandito na lahat ng mga kayamanan, karangyaan. So pag mayaman ang bansa, minsan hindi na nakakaalala sa Diyos. Kaya minsan gusto pa ng Diyos na mahirap lang yung tao kasi lumuluhod at tumitingala sa langit para humingi ng tulong sa Panginoon. Di ba? Hindi ko sinasabing masama yung maging mayaman kayo. Pero wag nyo lang kakalimutan ang Panginoon. Hallelujah! Sabi ni David, Lord, wag mo akong pagyamanin. Baka makalimutan kita. Amen. Praise God. Wag mo rin akong paghirapin. Sabi niya, baka makagawa ako ng hindi maganda. So, kaya mga kapatid, ang mahalaga ang Panginoon, ang una. He's still the first in your life. Amen. Serve the Lord. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. Siya ang una sa atin, mga kapatid. If your education interferes with what the Bible said, kalimutan mo yan. Amen. Kaya dapat tayo maging mapanala. Anumang bagay na nag-aangat sa kanyang sarili laban sa Diyos. Just like today, eto, tingnan natin. The seed of the serpent, sabi niya, has brought tremendous commerce, komersyo, mga negosyo, wonderful invention. Naka-invent ng mga atomic bomb, na-invent na lahat ng mga bagay sa mundo. But with it, all comes death. Kasama ng mga invention na yan, sabi ng prophet, ay kamatayan. Amen. Tuloy natin. In that new civilization, there are gunpowder and atomic bombs kill in war. And in peacetime, their mechanical inventions such as the car kill even more in a time of peace than do the invention of war destroy in times of trouble. Death and destruction are the fruits of her labors. So, kaya mga kapatid, makikita natin ang mga bagay na ito. Tuloy natin. Sabi niya, more scientific we get, further we go into death things, traps to kill and everything. In that new civilization, there will be no death. Amen. Sinong gusto makarating doon? Sa lugar na wala ng kamatayan. Wala ng pagtanda. Iyon ang ating pinaghahandaan ngayon, mga kapatid. See, the rapture, and then 3.5 years in heaven, and then go back, amen, to rule and reign
with a rod of iron the nations with Christ. In that new civilization, there will be no death, no sickness, no sorrow, no pain. Wala nang sakit-sakit doon. There won't be none in there. So this civilization will have to be destroyed because it's of the devil. Grabe mga kapatid, matindi yan. Hindi kayang sabihin ng theologian lang yan. Propeta lang ang pwedeng magsabi niyan because he sees the cup full bago pa dumating. Nakikita niya ang parusa ng Diyos. Amen? We know the Bible will, the Bible tells us that this world will be burnt. Masusunog ang buong mundo through atomic bombs, see? Through nuclear weapons. You read 2 Peter chapter 3. Nasabi doon, lahat ng elemento, ano yung elements, gold, yung mga elements sa chemistry, lahat yun ay mapupugnaw, sabi ng Bible, matutunaw. So now, I just want us to focus on these two sources kasi meron tayong tinatawag na thirst. Bawat tao ay merong kauhawan. Diba? Nauuhaw tayo sa tubig. So, now God has provided us with the right things to live by. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng punong kahoy, gulay, herbs, and everything. But Satan will pervert. Lahat ng ginawa ng Diyos, ipe-pervert ng dyablo para ang tao sirain, ipahamak, at madala sa impyerno. Unang-una, ano ba ang pinervert ni Satan? Ayan, yung tubig hinaluan ng alcohol. So, marami ngayon, hindi na kontento sa tubig lang. Kailangan, bagong sweldo, doon ka agad sa nightclub, sa bar, di ba? Doon ang takbo. Wala nang naiuwi sa asawa dahil naubos na sa panlilibre sa mga kaibigan, di ba? So, kaya yung mga misis ngayon, hinihingi na yung mga ATM ng asawa. Kasi, hindi na mapagkatiwalaan. Yung mga unbeliever, ang tinutukoy ko, ha? Dahil yung mga believer, alam ko na kayo ay mabuting mga ama ng tahanan. Amen. Nakakapag-provide para sa inyong mga pamilya. Anong sabi ng prophet? God gave us good, clear water to drink. Man has got to mix alcohol or something else with it before he drinks it. It is perverting from the real beginning of it. See, sabi ng ibang tao, mawawala ang problema mo pag nakainom ka. Pero pagkatapos ng hangover, nandun pa rin ang problema. Di ba? Hindi naman nawala eh. Pansamantala, temporary, joy. See, makikita natin, mga kapatid, na ang drunkard, sabi ng Biblia, walang makapasok sa langit na mga lasinggero. Ito pa, ano pa? Hybrid food. Sabi ng prophet, it's causing people to degrade. Sabi niya rito sa Reader's Digest, sinabi na young men and women reach middle age between 20 and 25. Middle age na kayo. Matanda na raw ang middle age o ang 20 to 25 ngayon. Why? Because little girls in menopause, 22 to 23, nagme-menopause na. Sabi ng science. So you see what's done it. Anong dahilan kung bakit nangyayari? It's been this hybrid food. And the stuff that we are eating, yung mga kinakain natin ngayon, may mga halo ng chemical, may mga halo na kung ano-ano. It's the stuff, the food, and the life that we're living. Scientists has brought it to us, and doing so, they're killing you. Pinapatay ka na ng mga pagkain na yan. Ayan, ano bang mga halo-halo ng mga pagkain ngayon? Ha? Meron na tinatawag na MSG, monosodium glutamate. May mga trans fats, saturated fats. Diba? Ano pa? Mga artificial sweeteners, coloring, sodium, excessive and unpronounceable ingredients. So kaya tumataba na ngayon mga tao, di ba? Dahil hindi lumulusog, tumataba. Iba yung malusog sa mataba. So kaya mag-ingat na tayo mga kapatid. Di ba? Dahil yung mga fast food na yan, yung mga bata ngayon, di ba? Yung mga obese na kaagad dahil puro McDonald's na lang, puro na lang Burger King, di ba? Hindi ko sinisiraan yung mga fast food na yan.
Pero kumbaga, yung attitude o yung hobby o nakaugalian na, di ba? Na fast food, mabilis, pero nandun pala yung mga masasamang elemento na magpapadegrade ng ating kalusugan. So kaya ingat-ingat tayo sa mga pagkain ngayon. Mas maganda pa yung bumalik sa mga gulay-gulay, di ba? Prutas, vegetarian, herbal, and medicine, and so on and so forth. So kaya, amen, bumalik tayo doon sa tinatawag na yung mga natural, amen, organic na tinatawag. Dahil templo ito ng Panginoon, di ba? This is the temple of God. So wag mong sirain ang templo ng Diyos sa mga bagay na magpapadegrade ng iyong katawan. What else? Ito, nakaimbento ng gunpowder. Sabi ng prophet, every time a man bites off the tree of knowledge, he destroys himself. He beat up gunpowder and kills his comrade. See? Nagagamit ang gunpowder sa pangangaso. Hunting, di ba? Mabuti yun. It's good. But the evil thing is it can kill a man, destroy people, di ba? So kaya there's good and there's evil. Lahat na meron tayo rito sa mundo ngayon ay pwedeng gamitin sa mabuti o sa masama. Kaya depende sa iyo sa paggamit kung paano. Gamitin mo for greater good. Kahit na pera, kahit yung internet, kahit lahat ngayon, mga kapatid, may mabuti at may masama. It came from the tree of knowledge of good and evil. Okay, ano pa? Yung hydrogen bomb, sabi ng prophet, bakit sila gumawa niyan? Because they want to conquer nations. So they want to be the elite, sila yung pinakamagaling. They want to be the greatest of all countries and nations. They want to control, like Hitler wanted to control Europe. See, now, because of that, naimbento nila yung mga bagay na papatay sa tao. See, kaya ngayon mga kapatid, ang labanan ngayon hindi na sibat o pana, di ba? O baril. Push button na lang ngayon. Sabi nga ng prophet, isa lang ang mag-push button, magpalipad ng atomic weapon, nuclear weapon, lahat na yan magsusunuran na. Ano mangyayari sa ating lahat? Pulbos tayong lahat, mga kapatid. See, kaya we are very close to the end of the world. At ang mabuti, very close na rin ang pagbabalik ng Panginoon. Para alisin tayo dito. Kunin tayo upang wag mapahamak ang bride. Di ba tinigilan niya yung 4 winds? 4 winds during the First World War, Second World War. Hold the 4 winds. Anong winds? Wars. Until the servants of the Lord are sealed within their forehead. Ano ang seal? Holy Spirit. So, hindi muna pinaintulutan ni Lord na magkaroon ng matinding digmaan upang ang mga anak niya ay huwag madamay. Di ba? Sabi ng mga anghel, bunutin na namin yung mga panirang damo. Sabi ni Lord, huwag niyong bubunutin. Hayaan niyong dumating ang harvest time. Amen? Harvest time na tayo ngayon. End time na to. Malapit na, mga kapatid, na ang trigo ay, amen, anihin. It's harvest time now of the wheat, taking it, Jesus taking it in His garner. Amen. And pag tayo ay nakompleto na, ang mga bride, tinawag na ng mensahe, uwi na tayo. Iwanan na natin mundong ito, mga kapatid. Lahat. Temporary lang yan. See, huwag niyo ilagay ang puso niyo sa mga bagay na makalupa. Sabi ng Bible, iiwanan natin yan. Amen. We will go with the Lord, and that's what we have to prepare for. Amen. Na tayo'y handa sa Kanyang pagbabalik. Saan ka mang church, kung ikaw ay bride, kukunin ka niya. Natutulog ka man, 2, natutulog, 1 kukunin, 1 iiwan. Individual ang paglilingkod sa Panginoon. 2 nasa bukid, 1 kukunin, 1 iiwan. So hindi ito barkadahan o grupuhan, mga kapatid. See, it's an individual calling. Kaya nga sabi ni Lord, ang magmahal sa kapatid, asawa, magulang ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Meaning to say, number 1 siya sa buhay mo. More than your love for your wife or father or son or daughter. Amen. Tuloy natin. Na-imbento yung mga kotse, sasakyan, etc., etc. Mabuti yan. But we know that it can also kill
Amen. It can also destroy, especially kung nagmamaneho ay mga lasing. See? So it can ruin lives. May mabuting bagay dyan, may masama din. So, ano pa? Yung pag-aaral. Okay. Sabi dito, before we move on sa pag-aaral, he beat up automobiles of the tree of knowledge, kills more people than all the wars. Yung pag-aaral, mga kapatid, walang masama na mag-aral. Hindi tayo pinigilan ng prophet na wag mag-aral. Sabi niya, kailangan matuto kayo yung 3R, arithmetic, reading, and writing. So, at least matuto ka magsulat, magbasa, at magkwenta. Amen. Sapat na yun, mga kapatid. So, pero kung gusto mo mag-aral, okay, kung meron kayong resources, mapag-aaral yung mga anak nyo, makagraduate sila para maging white-collar job o magandang trabaho kaysa doon sa hindi nakagraduate. Yan ang punto doon. So, kaya gamitin natin ang pag-aaral hindi para maging know-it-all, na maging ikaw nang magaling, ikaw nang pinakamarunong. See? Nakapagpapalaki ng ulo din yan. Master's degree, doctor's degree, di ba? So, makikita natin, pride din ng minsan ang masamang dulot ng high education. Pero may mga tao na mataas ang pinag-aralan pero humble lang sila. Dahil alam nila na may Kristo sila sa puso at sa biyaya lang, by grace lang sila naligtas. Amen. We're not saved by good works or by good knowledge. We're saved by grace. Through faith in the Word. So, wala tayong may pagmamalaki sa isa't isa. Amen. Tayo'y mga, kumbaga, tayo nga ay mga alabok lang dito sa lupa. Amen. What else? Yung mga media ngayon. May nabanggit ang prophet about media, yung television. May nagtanong sa kanya, dahil sa panahon ng prophet, 1960s, wala pa naman yung internet na yan. Pero ang television yun na yung sikat noon. Diyan na napapanood si Elvis Presley, yung We Love Susie, every Wednesday, hindi nakakadalo sa mga midweek service yung mga believer dahil nanonood ng We Love Susie. Teledrama. Ngayon, Korean teledrama. Di ba? So, kikita natin, hindi makadalo sa gawain dahil mamimiss yung serye. So, anyway, sabi ng tanong, Brother Branham, I think television is a curse to the world. What do you think? Itong sagot niya. Sabi niya, well, whoever wrote it, I'm going to agree with you. They made it a curse to the world. It could be a blessing to the world, but they made it a curse. Paano kaya naging curse? Sabi niya, okay, sabi niya rito, it's what you look at yourself. If television is a curse, then the newspaper is a curse then. Radio, telephone, see? It's what you make of it. Kung paano mo ginagamit ang bagay na yan. So, yung cellphone mo, lahat. See, yung laptop mo, yung iPad mo, depende sa paggamit. Mayroong mabuti dyan, may masama. See, there's still good, there's evil. Kaya sabi niya, sa TV, pera-pera na, sabi niya. There's hardly any programs on the television anymore that's too much money. Commercial. Puro commercial, you have to pay some amount of money para makapag-advertise ka. Sabi niya, yung mga preacher na walang pera, hindi nga maka-afford ng TV program. Sabi niya, a poor preacher that preaches the full gospel cannot afford a program on the television. It's become one of the most damnable things to the human race. In there, they take all this here money that the government put off in advertising on all this cigarette and whiskey. Mga sigarilyo, mga alak, yan ang kumikita sa TV. So kaya, praise God, it depends on how you use it. Dahil tayo ngayon ay humuhugot pa rin sa tree of knowledge of good and evil. Cellphones. Ayan, may mabuti, may masama. Pwede ka makipag-usap, magtransaksyon sa trabaho, pwede ka ring manira ng tao sa cellphone. Di ba? Pwede kang manchismis, manlibak ng tao. So maraming mabubuti at masama sa bagay na ito. Depende na rin sa puso ng tao na gumagamit. Kung converted ka, you will use it in the right way. Pero kung hindi, marami nang na-scam sa cellphone lang. Di ba?
Cellphone lang. Marami nang naloko. Kagaya ng mga kapa na yan at kung ano-ano pa na alam natin, mga multi-level marketing, so on and so forth. So, minsan ginagamit yan para manloko ng tao. Ito nakita ko minsan. Sabi nito, kinumpara yung Bible saka yung cellphone. Sabi nila yung mga tao, palaging yung cellphone, dala-dala, pero yung Bible hindi madala sa church. Nilalagyan pa ng magandang case, mga makikinang pa ng mga jacket, pero yung Bible niya, hindi man lang mabilhan ng case. Sabi rito. See, ingat na huwag magkaroon ng mga scratches. Pero yung Bible, laging nandoon lang sa mga maraming mga alikabok na lugar. See, it's hard to lend it to others, baka mawala. Pero yung Bible, pwede pahiram kahit kailan o kahit anumang oras. See, always happy to share the news, but bihira mag-share ng Bible news. See? So, you need to load funds on your cellphone, pero dito, sabi rito, hindi mo na kailangang loadan ito. Amen. Dahil loaded na ito ng blessing ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, yun lang mga kapatid na kailangan, praise God, pahalagaan pa rin natin ang ating Biblia. And then, punta tayo sa internet, sa computers. As we know nowadays, alam natin na ang buong gadget mo, or rather, nandyan na lahat, halos yung radyo, yung news and everything. So, noon, hiwa-hiwalay pa yung camera. Ang cellphone, may camera na, may music na, may video na. So, yan na ngayon ang pinaka-idol, kumbaga, ng mga tao. Maraming tao, puro ganyan na nakatutok na Lakad, puro kahit sa kalsada, kahit saan. So, nakagano na yung tao ngayon. So, kaya, mga kapatid, mag-iingat tayo. Pwede mong gamitin yan para magbasa ng Biblia. Makinig ng message, the table, di ba? Nandiyan na. Binigay na ng libre. So, pwede kang magbasa ng mga Bible commentaries. Pero nandiyan din ang ito, mga kapatid, yung matindi, na wag nating gagawin. Nandiyan din ang kasamaan. Nandiyan din yung tinatawag na pornography. Ayan, mga kapatid. Praise God. Balikan natin. Ayan. So, napakahirap, lalo na sa mga kabataan ngayon. Baby pa lang, ang dami na ngayon na open sa mga bagay na yan, na mga sexual promiscuity, maraming nare-rape dahil ang diablo binuksan na ang internet sa mga bagay na doon ay napakahirap payagan ng gobyerno, ng lipunan para panoorin. Kaya nasa iyong kamay, kapatid, ang bagay na ito na kailangan maging prayerful tayo, because Satan is very deceiving. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. So, yung mga link na yan, yung mga pop-ups, basta-basta, yan, delikado yan mga kapatid, na magli-link sa inyo sa pornography. And last but not the least, money issues, mga kapatid. Amen. Hindi masama na magkapera, pero merong paraan na mabutit masama. Sabi ng Biblia, 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Love, hindi sinabing money is the root, but the love, yung kasakiman, yung pagiging ganid sa salapi, which some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrow. Maraming sumama sa mga drug dealers, sumama sa mga gambling and things like that, mga hold-upper, dahil gusto nila easy money. So, doon sila napahamak. Kaya, sa atin mga kapatid, praise God, we know how to use our money properly. Amen. We use it in the right way. We help other people. Kung may sobra tayo, amen, we pay our tithes and our offering to obey the word of the Lord. So, mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Amen. Dahil wala tayong bisyo. Saan ba dadali ni pastor yung tithes? Di naman ako umiinom, naninigarilyo, siyempre sa gawain, sa mission work, sa natin gagawin para sa ikapapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. So, ganun po mga kapatid, ang kailangan natin. Maging bawat isa sa inyo, amen. Sabi ng Bible, be good stewards of God's money.
Okay, punta tayo sa mga fashion, sa pananamit. Anong sabi dito ng prophet? Gusto ng diablo, reasoning, something beautiful, sexy. Gusto niya ipauso yung mga bagay na ang mga tao magkakaroon ng lust, di ba? Yung mga babae ngayon sa kalsada, anong dahilan? Bakit sila puno ng makeup? To attract, sabi ng prophet, di ba? To lure the sons and the sons of God, by the way. Sabi niya rito, reasoning, that's the tactic of Satan. When you hear anything that reasons against the Word of God, stay away from it. It's the devil. I don't care how old-fashioned it is. Kahit old-fashioned kayo tignan. Mahalaga ang kabanalan sa Panginoon. Strange it looks when God said so, that settles it eternally. So mga sisters natin, sila ay nagpapahaba ng buhok. Amen. Dahil yan ay karangalan ninyo. But what happened today? Modern lifestyles. Ang mga lalaki, mahaba ng buhok. Mga babae, maiksi ng buhok. Bumaliktad. These are biblical opposites. Dahil sabi ng 1 Corinthians 13-16, I believe. If a man have long hair, it is a shame, kahihiyan sa kanya, mahaba ang buhok niya. But if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering or veil. Yan ang belo ng babae. Diba? Hindi pwedeng babae pumasok sa church na walang belo noon. Pero ang belo hindi po handkerchief. It's not a handkerchief or a hat. It's your hair. See? Yan ang talukbong mo. Sabi nga ng prophet, ang babaeng walang talukbong, hindi maririnig ng Diyos ang panalangin nila. So, ang babae na maiksi ang buhok, daw kayo, baka hindi naririnig ng Diyos ang panalangin nyo. Because why? You're not following the scripture. Amen. Ito, sabi niya, a woman should have her hair long. Nature itself teaches you that man should have short hair because God is over man and man over woman. If a woman cuts off her hair, she dishonors her head, which is her husband. And if a man lets his hair grow, then he dishonors his head, which is Christ. So sa mga kalalakihan, huwag tayong magpahaba ng buhok dahil si Kristo daw ang ating nawawala ng honra. Amen. The Bible said that women should not cut their hair. I don't care how many preachers say that it's all right. It's wrong. I don't care how many churches stands for it. The Bible said that it's wrong. It's a shame for her to do so, but they continue to do it anyhow. Yung ibang mga pastor, hindi sinasaway. Hindi tinuturo ito. Bakit? Mawawala ng miyembro. Mawawala ng koleksyon. Takot sila. Mawala ng miyembro. Dahil ang kanilang hanap ay yung pakinabang. So, imbis na suwatain at ituro ang tama, yung mga tao, pinababayaan na lang kahit anong damit, pwede kayo mag-church. Basta gampanan nyo yung mga offering nyo. So, it's a compromise, mga kapatid. Hindi tayo tinuruan ng gano'n ng mensahe. Amen. Ang kaluluwa, pananagutan ng mga pastor yan. Amen. Kung hindi sila naturuan pagdating doon, hinatulan sila. Hindi kasi tinuro ni pastor, kaya ako, ito, hinatulan ng Panginoon. Sa pananamit, alam natin ang mga babae kailangan ay magsuot ng babaeng kasuotang pambabae. Ang lalaki ganun din. Because in Deuteronomy 22:5, sabi ron, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man should wear or put on a woman's garment, for all that do so are abomination, karumal-dumal, kasuklam-suklam sa Panginoon Diyos na inyong Panginoon na inyong Diyos. So, kaya mga kapatid, mga sisters natin dito, they wear skirts, mga bestida. Hindi pantalon pang lalaki yan. Because Satan wanted you to wear that pants para makita yung mga shape ng katawan at pagnasaan kayo ng mga lalaki. And of course, brothers, bihira naman yung mga brothers na nagpapalda, nagbi-miniskirt. So, siguro sa mundo, amen, na-adapt nila yan. May mga LGBTQ, but nasa kanila yan. Kung ganun ang gagawin niya. Bakit? They have a free moral agency. At kailangan marinig nilang Bible. Kung anong katotohanan. So that they can compare what fashion is teaching
to what the Word of God is teaching. Ano pa mga kapatid? Ngayon, usong-uso yung mga live-in. Di ba? Okay na lang na magpalit ng kapartner, so wala daw obligasyon. Di bali ng aso na lang dala-dala, hindi bata. So, makikita natin, di na mag-asawa. Pero makikita natin, ang kasalan ay honorable, sabi ng Bible. Marriage is honorable in all. So makikita natin ngayon, sabi ng prophet, now the devil cannot create. The devil can pervert what God has created. What is unrighteousness? It's righteousness perverted. What is a lie? It's the truth perverted. What is adultery? It's an act that God gave man and woman to live righteously, and it is misused. That's adultery. The same act, but the wrong way. So yan, pinapaalala sa atin ng prophet, mga kapatid, ang pinagmulan ng mga bagay na ito sa tree of knowledge of good and evil. So habang tayo nandito sa lupa, mayroong mabuti at mayroong masama sa lahat ng bagay. Kaya piliin natin yung mabuti. See, mamuhay tayo ng wasto sa mata ng Diyos. Eto, sabi pa niya rito, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Ano bang nangyari ngayon? Sabi niya, in the days of Lot, women were so low in their morals until they was not used as women should be used. But they were perverted until it becomes so common that women become so common that men live with men. Nagsawa na yung lalaki sa babae, kaya lalaki na ang gustong kasamahin. See, it's a perversion. The prophet himself said that. Binabasa ko lang. The natural perversion from the sex cells has changed its position because the women had become so cheap. So yun po nangyari noon. You recall, Lot was trying to offer his daughters to those people who want to get the two angels, di ba? Angels kasi lalaki, wala namang angel na babae sa Bible, di ba? So dito siguro si Angel Luxin lang babae na meron. Pero sa Bible there's no woman angel, lahat yan lalaki. Amen. Kaya nung kinukuha na nung mga Sodomites, yung dalawang anghel, sabi ni Lot, no, just take my two daughters with you. No, we want those two guys. Gusto nila yung mga gwapong anghel, di ba? So kaya nakita rito, Leviticus 20:13, pinagbawalan na ito sa lumang tipan. If a man lieth with mankind, ibig sabihin, man to man, magsiping sila, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. Kaya delikado mga kapatid, yung mga ganyang buhay. Marami tayong kapatid na dati, ganun sila, pero sana nung sila ay mabautismohan, nagbago sila, wag nang bumalik pa sa dating old soul, mga kapatid, old nature, na praise God, nagsisimba pero nanlalalaki pa rin. So mahirap po yun mga kapatid. Masisira yung ating patutuo. Same thing with women. Hindi lang ito lalaki. May mga lesbian, mga tomboy. Di ba? Na babae ang gusto, hindi lalaki. So, kailangan ito ay malaman natin na ito ay mga perversion. It's a spirit that came from the tree of knowledge of good and evil. Evil po yan mga kapatid. We should go back to the good. So, konti na lang. Sabi ng prophet dito, sa huling araw, magkakaroon ng dalawang uri ng tao. Yung isa may tatak ng Diyos, yung isa ay tatak ng diablo. See, sabi niya rito, in the last days, there's going to be two classes of people. One of them is going to have the seal of God, and the other one, the mark of the beast. How many knows that? Well, if the seal of God is the Holy Ghost, then without the Holy Ghost is the mark of the beast. And the Bible said that the two spirits would be so close together, it would deceive the very elected if it was possible. So sa huling panahon, mga kapatid, yung dalawang espiritu na yan ay nandito. Ang espiritu ng Panginoon, nadadalhin ka sa matuwid, at ang espiritu ng diablo, nadadalhin ka sa perversion. So anumang hindi original, perversion yan.
Kaya tayo na-pervert tayo, naging makasalanan tayo, naging tayo yung mga sinungaling, tayo yung naging mga magagalitin, lahat na lang na masasamang bisyo nasa atin. Di ba? Natalakay natin last Sunday yan, sabi ni Prophet, in their nature, I was born of Ella and Charles Branham. In their nature, I was a sinner, a liar. See, but there's another nature in me, amen, na predestinated, was in here, amen, before the foundation of the world, or rather, when he was born, was already there. Naging dormant lang yung seed na yun, and then at the right time, na marinig natin ang Word of God, na-quicken yun. Binago tayo, amen. The Holy Ghost will cleanse you, justify you, and sanctify you until, amen, you are ready, sealed until the day of your redemption. Kaya mapalad tayo mga kapatid, na nalalagpasan natin, nakita natin ang mga bagay na ito na nagaganap ngayon sa huling kapanahunan, and we have submitted ourselves to the Lord. Nagpasakop tayo sa Panginoon, amen, sinunod natin ang Panginoon, at iniwanan natin ang mga bagay na makasanlibutan. Love not the world or the things of the world, for if you love the world, the love of the Father is not even in you. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride, yung kayabangan, pride of life, that's not of the Father, but it's of the world. Okay, sinabi pa ng prophet, last quote na ito, nababasahin ko. Sabi niya rito, just below the regions of mortal beings, tayo yon, we are the mortal beings, lays the realm of demon power. So sa ilalim daw na kilalagyan natin ay may mga diablo. And then above that are the souls of the unjust, and below it lays the very domain of Satan, hell. May impyernong totoo mga kapatid. Sa mga hindi naniniwala, the Bible says in Luke 16, nandoon, amen, the rich young ruler, nandoon siya sa hell, while Abraham and Lazarus was on another side. So kaya sabi niya, just above us, sa atin namang ibabaw, my Holy Spirit. Then under the altar lays the souls of the just men, and next is God Himself. Seventh dimension na doon ng Panginoon. One going downward, one going upward. The two spirits are here on earth influencing the people of this earth. So kaya mga kapatid, di na lang natin nakikita, pero in here, may mga anghel. See, the angels of the Lord encampeth around them that fear Him. Amen? So hindi natin makikita, ang bibilis nila mga kapatid. See, may mga diablo rin dito. Hindi nyo rin nakikita na bumubulong-bulong. Di ba? Pinapaalala sa iyo, ang takil naman ni pastor, gutom na ako, uwi pa ako, may labahan pa ako, di ba? So may mga diablo. See, yung sa Panginoon, manatili ka lang dyan, mabibless ka. See, patuloy lang tayo. See, naglalaban yan. Amen. See, kaya yung isip na masama, sa diablo yan. Cast out, shun the very appearance of evil, di ba? Sabi ng Bible, prove all things. Amen. And hold fast to that which is good. Sabi ng prophet, napakabibilis nila. But one day when the rapture takes place, pag nag-rapture na, magiging kagaya na nila tayo. Makikita na natin sila kasi kasing bilis na natin sila. We will travel like a thought. Sabi ng Bible. Amen. Praise God. We can pass through walls. Lulusot tayo sa mga dingding kagaya ni Jesus, mga kapatid. So, what a privilege na makasama sa body change na yan, sa rapture na yan. Kaya magpatuloy tayo, panghawakan natin ang mensaheng ito. Amen. Huwag tayong manlupaypay, huwag tayong matisod. Patuloy lang ang tunay na Kristiyano until God takes us home in glory. Amen. Kaya ito ang ating final admonition. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:21-24, prove all things. Subukin nyo lahat ng bagay. Pag-aralan nyo ang mabutit masama, ang idudulot na consequences ng bawat desisyon nyo. And hold fast to that which is good. Panghawakan daw natin yung matuwid, yung mabuti. And then 22, abstain from all appearance of evil. Pag sinabing abstain, ay layuan natin ang anumang bagay na sa tingin nyo ay masama. Lumayo kayo, huwag kayong lumapit at subukin nyo, kaya ko ito. Diba? May mga taong ganyan, pupunta ako sa nightclub kasi may Holy Ghost naman ako. Baka pagdating doon, makashare pa ako ng mga tao, pero nanonood ng mga nagsasayawan doon. Diba? Delikado yun, mga kapatid. Amen.
Don't dare to walk where, the devils are treading. So abstain from all appearance of evil. And the very God, ito ang sabi ni Pablo, at ang Diyos natin ng kapayapaan, sanctify you. Pakababanalin kayo ng buong buo. Sanctify you holy. And I pray, God, your whole spirit and soul and body, tatlo yan, be preserved blameless. Na may preserba na walang kapintasan unto the coming of our Lord Jesus Christ. Na ma-preserve tayo sa soul, sa spirit, sa body, amen, ng banal na spirito. Malukuban tayo, maingatan tayo, maproteksyonan tayo hanggang sa pagbabalik ni Lord. Faithful is He, amen, tapat siya na tumawag sa inyo. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Gagawin niya rin ang pangako niya. He is the author and He is the finisher of your faith. Gagawin niya ang inumpisa niya, tatapusin niya yan hanggang sa tayo ay kunin niya. God bless you sa gabing ito. Tumayo tayo mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Shun, abstain the very appearance from all appearance of evil. Yan po ang paalala sa atin ni Lord sa gabing ito. Manatili tayong pure, undefiled, because Jesus is coming for a bride that is blameless, that is spotless, without wrinkle, without blemish. So yan ay biyaya ng Diyos sa atin. The blood of God, Jesus covers us. Not our own righteousness, but His own righteousness ang nag-iingat sa atin sa gabing ito. God bless you. As we call on the musicians, bago tayo manalangin sa mga prayer requests, amen. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Let's sing a song that says, Jehovah Jireh, my provider. God provides all our needs. Amen. Kung may pangangailangan kayo sa gabing ito, isuko nyo sa Panginoon. He's here reminding us, amen, of the righteousness of God. Reminding us of the enemy, how the tactics of Satan has infiltrated the world. So we want to rely on Jesus, Jehovah Jireh Himself. Amen. Praise God. Can we get on the lyrics? Hallelujah. Glory to God. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, help us, Lord. You're my heal our soul, Lord. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply